So ito mga sanggay, pag-usapan po natin itong malaking pasabog, no? Patungkol po sa mga DDS at kay PRRD, nitong si dating Vice Presidente na si Noli de Castro. Yo, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito, pag-usapan po natin mga sangkay, itong patungkol po dito kay Noli de Castro na mayroon nga pong matinding ipinahayag, no? Mukhang may isinumbong o ano ba? Siya ba ang ipinaalam ba sa kanya ito o siya yung nagsumbong mga sangkay? May ginawa kasi sa kanya. Pag-usapan po natin yan. But anyway, before we start guys, tayo po ay 1.47 million subscribers na road to 2 million at malapit na din po tayo makarating sa 1.5 million subscribers. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, eto na. Diretso po tayo. Eto kasi mga sangkay, si Noli de Castro ay ginawan po ng isang peking content. Si Noli de Castro daw po ay mayroong isang statement, mga sangkay, na kung saan inedit nitong mga DDS. Tingnan po natin. Mga peking balita na kumakalat tungkol sa iyo ay ang nausong quote card na pagkatapos na pagka-arrest. Hindi ko alam kung may alam na dito si Noli de Castro, mga sangkay, or wala pa eh. Kasi mukhang dito bad trip na po siya eh. Ito, ng dating Presidente Rodrigo Duterte, kung saan sinabi mo daw na the former President Rodrigo Duterte, Tatay Digong, did not start the war to kill. He started, nasa ano po yan, meron po tayong, pwede po bang pakita? Ano yan mga sangkay, yung quote card, di ba? Yung statement na nilalabas. Meron po doon, pakalat-kalat po yan sa social media until now. Ilabas. Ayan mga sangkay, oh. Tama po ba ito yung isa sa mga code card na bigay po sa inyong kaalaman na peke na sinabi niyo raw po ba? Sinabi niyo raw po, tama po ba? Medyo hindi yata ho masyadong malinaw ho ito, Mr. Chairman, tungkol dito. Ang mukhang hindi po alam ni Noli de Castro. So magugulat pa lang siguro siya dito, mga sangkay. nakalagay po doon, sir, is former President Rodrigo Duterte did not start the war to kill. Okay. He started to save lives. He gave drug addicts a chance to change, to surrender, to choose a better life. Ayun, ito yun mga sangkay, oh. Noli de Castro. Sabi dito, di ko binoto si PRRD dahil gustong-gusto ko talaga si VP Leni. Pero wag na natin isabay sa issue ang iba't ibang partido sa usaping ito dahil nangyari lang nangyari, okay? Di ko alam ba't ako nakakaramdam ng awa sa dating Pangulo lalo na't makita ko yung physical appearance niya. Ang siguro dahil mahal ko din ang magulang ko. Ito yun, mga sangkay. Ewan ko sinong gumawa nito. Diyos mio, Marimar. But many refused. They kept using, kept selling, kept killing innocent people. So what a leader should do? Na ginagawang ko kagad doon ng word na malaki na in bold letter na fake. Tapos nakikiusap po ako sa aking mga kaibigan na may Facebook din, may IG, and other form na ipakalat naman nila na yung lumabas na ba na news item ay fake. Ayun na, mga sangkay, peking nga po. Ito yung pasabog po ni Noli de Castro, mga sangkay. Peke yung, ewan ko mga sangkay, bakit ganun sila? No? Kung sino-sino yung nabibiktima nitong mga DDS. Yun ang mga ginagawa ko para mabilis na nakakakalat yung information na that item ay fake. Thank you, Mr. Vice President. Mr. Vice President, nakikita niyo po ba yung nakalagay sa screen natin ngayon? Opo. Ito po ay galing kay ito po ay pinost, no? Ni JM, di ko alam kung paano i-pronounce Naku, pati pa ito, mga sangkay, Dawit. itong May pangalan pa. Almine o Almine. Oh.
Almine. Ayan, JM Almine. Nakalagay po dito, sabi niyo raw po na di ko binoto si PRRD dahil gustong-gusto ko talaga si VP Lenny. Familiar po ba kayo sa napabalita ang sinabi niyo daw po? Opo. Alam ko fake ito. Kaya gumawa ka agad ako ng version ko at nilagyan ko ng in bold letter na fake. Mr. Vice President, kilala niyo po ba si JM Almine? Lagot ka, JM Almine. Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sinubukan niyo po bang kilalanin kung sino yung nag-post nito? Hindi na po dahil baka mamaya hindi tunay na tao ito eh. Puso ngayon yun. Ano po ang naging reaksyon niyo na nakita niyo yung post na ito? Well, sanay na ho ako sa mga lumalabas na ganito eh. So, ang first reaction ko ay gumawa ng paraan para may pakalat ko na fake nga ito. Lagyan ng bold letter na fake. Kuminsan ginagawa ko pa, naka-flash yung fake. At makiusap sa mga kakilala ko na may mga Facebook, IG at iba pa, na ipakalat din nila para Grabe, no? marami po makabasa. Desperado na talaga itong mga DDS. Nung nakita niyo po ito, ano po yung personal na naramdaman ninyo? Dahil karamihan po sa nakabasa nito, naniniwala na sinabi niyo raw po ito. Well, of course, ang iba maniniwala ho, lalo na kung hindi ako kilala. Pero sa newscast, nako-correct naman ho namin ito eh. Itong ganito. Kaya madali lang ho eh. Hindi ako masyadong naapektuhan kapag nito. Maswerte lang ho kami dahil mga broadcaster ho kami. But kung pag-uusapan yung pangkaraniwan tao, yun ang madaling maapektuhan. At wala silang means, wala silang source para makorek agad yung lumabas na fake news. Mismo. Mr. Vice President, pagkatapos po kumalat itong mga fake na quote card na ito, madaming organisasyon ang nag-post at nag-fact check din ng balita na ito. Alam niyo ba kung ano-ano yung mga organisasyon na ito tulad ng ABS-CBN Fact Check, Opo, meron po kami ganon. etc.? Opo, meron po kami ganon. Ang ABS-CBN may fact check at inilalabas po namin yan sa TV Patrol. Yung mga fact check po namin. Sa inyong personal na opinion po, Mr. Vice President, nakakatulong ba sa pagtigil at pagkalat ng fake news ang pagpa-fact check ng ABS-CBN, Rappler, Verifiles? Nakakatulong po ba ito? Well, nakakatulong ho, pero hindi ko alam kung ilang porsyentong na itutulong nito. Pero nakakatulong ho. Definitely. Thank you. Sir, isa na naman pong balita na kumalat sa inyo. Grabe, no? Ang daming, ibig sabihin, marami pong mga post about kay Noli De Castro ang ginawa po ng mga DDS. Ay yung pagkakadulas ninyo. Naalala niyo po ba ito noong 2021? Dadulas. Meron pong fake news na kumalat noon, yung pagkakadulas ninyo, pagkakoma at pagkamatay umano. Noong October 26, 2021. Opo. Grabe, no? Pulutan si Noli De Castro. Naalala niyo po ba ito? Opo. Kung saan kayo po ay nag-post katabi ng inyong koi pond. So, mga sangkay, ayun na nga po, dito, si Noli De Castro, mga sangkay, talagang sinabi po niya na alam po niya itong mga kumakalat na ganitong klaseng fake news about po sa kanya. At ang may gawa po nito, wala naman pong iba mga DDS, na kung saan pinapalabas po nila mga sangkay na itong si Noli De Castro ay, ano tawag dito? Pro Duterte, awang-awa daw po kay PRRD, mga sangkay. Well, wala namang problema dun kung totoo. Pero ang mahirap lang po kasi dito, mga sangkay, marami po mga kababayan po natin yung naloloko na mga ganitong klaseng gawain. No? Hindi ko alam kung saan umuhugot ng kakapalan ng mukha itong mga dilawang DDS na gumagawa ng mga ganitong klaseng kalokohan. Fake news. Diyos mio marimar, hindi ba sila kinikilabutan? Kayo mga gumagawa ng fake news, hindi ba kayo kinikilabutan sa mga ginagawa ninyo? Alam nyo guys, noon,
ang atin lamang pong problema noon media 'di ba? Yung pagiging bias nila laban sa mga Duterte at mga Marcos. Pero ngayon mga sangkay, matindi na po ito. Hindi lamang po bias ang pinag-uusapan, fake news na po ito Gumagawa sila ng mga statement, gumagawa sila ng mga edited video para po palabasin mga sangkay na pabor si ganito kay Duterte, pabor si ganito. Wala naman sanang problema kung totoo. Ang problema mga sangkay, hindi po totoo. Tapos marami po ang naluloko. Kaya tayo mga kababayan, pag DDS ang nag-share, ingat. Delikado yan. Delikadong-delikado yan. Kita nyo, si Noli De Castro. Ang bihira mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.